Naghain na sa Office of the Ombudsman ang kampo ni dating Speaker Martin Romualdez ng supplemental counter-affidavit kabilang ang sworn statement ng 25 dating driver at security aides ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Isinama rin umano ang recantation ni dating Marine Orly Gutesa. Ayon kay Fajardo, walang transaksyon o flood control project na direktang nag-uugnay kay Romualdez. Ayon sa kanila, walang naganap na anumang delivery ng pera sa sino mang politiko o opisyal ng gobyerno, kabilang na si Representative Romualdez. Hinikayat lamang sila na sumali sa isang grupo ng mga testigo kapalit ng pera. At may mga affidavit na inihanda para sa kanila. Si Orly Gutesa naman, naglabas rin ng pahayag at idinetalye kung paanong ang mga akusasyon ay ipinilit sa kanya para tanggapin at pirmahan bilang, quote, missing link, unquote, na siya raw mag-uugnay kay Representative Romualdez sa kaso. Ayon sa legal counsel ni Romualdez, mahalaga ang mga affidavit dahil ilan sa 25 dating driver at 8 Nico ay binanggit sa mga naunang testimonya kaugnay ng mga sinasabing cash delivery. Ngunit itinanggi mismo ng mga ito na nangyari ang mga nasabing insidente. Some of them were named as drivers' companions, di ba? Pero sa kanila mismo, dinideny nila. So ano na ngayon yung credibility ng isang statement, halimbawa ng remaining Marines, na kasama namin si ganitong driver, X and Y, sa ganitong delivery, when X and Y is actually saying na hindi nangyari yun. So may correlation po yung mga affidavits. Sinabi ni Fajardo na ilan sa mga lumagda sa affidavit ang umano'y nilapitan at ilalok ng pinansyal na gantimpala para sumali sa investigasyon sa sinasabing 18 bagman. Iginit ni Fajardo na walang suhulan sa pag-urong sa naunang pahayag ni Gutesa at ng 25 dating driver at security aide si Zaldico. Aside from itong kwentong, sabihin na natin kwentong kotsero, no, na salaysay, ay wala pong nag-uugnay kay Congressman Romualdez sa mga transaksyong ito. No? Walang project, walang flood control project. Ang parang umiikot lang ang kwento sa the fact na he was Speaker of the House when Zaldico was Appropriations Chair. Pagka ganun po ang teorya ng kaso, edi lahat ng nag-participate na congressman, lahat na nag-participate na senador, kasi BICAM ito, di po ba? Pati yung executive department kung saan nagmula itong proyekto nito, ay lahat ay nasa control ni Congressman Romualdez. Parang I think that's not consistent with the human experience. Ayon kay Fajardo, bahagi lamang ng preliminary investigation ng paghahain ng counter-affidavit at hindi pa nangangahulugang nagsampa ang korte ng kaso o napatunayang may sala ang sinuman. Umaasa ang kampo ni Romualdez sa isang patas sa investigasyon ng Office of the Ombudsman. Samantala, ikinabahala ng Malacanang ang umano'y gawa-gawang kwento at false witnesses para manira ng tao, kaugnay ng pag-urong ni Gutesa sa kanyang naunang salaysay. Ayon pa sa palasyo, posibleng may kaugnayan ito sa destabilisasyon. Nakakabahala ito dahil sisirain ito ang justice system natin. Sisirain din ito kung ano ang paniniwala ng ating mga kababayan dahil mas maraming papalutangin na maling impormasyon, fake news, false information na makakaapekto sa katotohanan. So yun ang implikasyon ng mga paggawa ng mga kwento gamit ang mga false witnesses at pagpaplanta ng ebidensya. So, hindi po dapat ito manaig. Lalong-lalo na ngayon sa panahon ni Pangulong Marcos Jr., Hinikayat ng palasyo ang publiko na huwag magpasilaw sa alok ng pera kapalitan paninira sa isang tao. Umapela rin ang Malacanang sa mga taong may alam sa totoong nangyari na lumantad ang makipag-ugnayan sa mga investigating body upang matukoy ang dapat panagutin. Huwag tayong marahuyo, huwag tayong magpa-entice sa mga ino-offer na pera para lang manira ng taong maaaring inosente o maaaring walang kinalaman sa mga gagawin yung akusasyon dahil kumita man kayo
yung taong sinira nyo, hindi lang yung taon na yan ang masisira, kundi ang buong pamilya niyan, ang buong integridad niyan. Vel Custodio para sa Bayan.